Espasyo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Philippine Standard Time, mga kabombo. Meron po tayong 7 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Isang magandang gabi sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Welcome po sa ating programang Zona Libre ngayong araw po yan ng Martes at ika-14 ngayong buwan ng Enero taong 2025. At dito po sa ating programa, magkakasama po tayo sa oras na ito hanggang mamayang alas 9 ng gabi. Pag-usapan po natin at tatalakayin itong mga inihanda po nating mga balita sa ating mga balitang lokal, mga balitang pambansa at balita sa ibayong dagat. Mag-aatid din mamaya ng mga balita mula naman sa labas ng ating himpilan sa ating mga kasamang patrol field reporters sa mga nakalap nilang balita at mga impormasyon. Samantala mga kabombo, narito dakuha na po natin ang mga pag-uusapan nating balita sa ating headlines. Sa ating mga balitang lokal, pagtalima sa ikatlong araw ng COMELEC checkpoint sa lalawigan ay nananatiling payapa habang 3 katao naman na nagpasa ng kanilang Certificate of Candidacy idineklarang nuisance candidate ng COMELEC Pangasinan. Sa iba pang balitang lokal, na italang bilang ng PhilHealth denied claims sa lalawigan noong taong 2024, mas mababa kumpara sa mga nakaraang taon ayon sa datos na inilabas ng PhilHealth Region 1. Samantala, mga bangus growers sa lungsod ng Dagupan nilinaw na walang kinalaman sa kalidad ang mga madaming ibinebentang maliliit na bangus sa ngayon sa Magsaysay Fish Market. Samantala sa ating balitang pambansa, panibagong diplomatic protest inihain ng gobyerno ng Pilipinas laban sa China dahil sa pananatili sa loob ng exclusive economic zone ng tinaguriang monster ship ng China Coast Guard. Samantala, Malacanang iginiit na hindi nagbago ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mosyon ng House of Representatives na i-impeach si Vice President Sara Duterte. Sa iba pang balitang pambansa, Department of Migrant Workers at Philippine Embassy sa Kuwait nais panagutin sa maling bangkay ng isang overseas Filipino worker na naiuwi sa bansa. Sa mga balita naman sa ibayong dagat, hindi bababa sa 9 na individual na aresto dahil sa pagnanakaw sa paligid ng mga evacuation zones sa patuloy na nararanasang wildfire sa Los Angeles, California. Yan ang mga pag-uusapan po nating balita dito sa ating programa ngayong gabi. Sa mga kabombo po natin na nakatutok, kung meron po kayong mga opinyon at komento sa ating mga pinag-uusapan, mari po kayo mag-text sa ating text line sa 0917-3066-581. Hindi naman kaya magpadala po ng inyong mensahe sa ating Facebook page. Hanapin nyo lamang ang Bombo Radio Dagupan. Para naman sa karagdagan pang mga balita at impormasyon, magtungo lamang sa ating website sa www.bomboradio.com. Oras natin mga kabombo, 10 minuto makalipas ng alas 7 ng gabi. Samantala, dakuha natin mga kabombo itong ating mga balita makalipas po muna ng ilan nating paalala. Mga pagkain na lason para sa mga alagang hayop, alak, maaaring makaranas ng diarrhea at pagsusuka. Avocado, ito ay naglalaman ng persin na nakakasira sa puso ng ating mga alagang hayop. Bawang at sibuyas, ito ay nakakasanhi ng pagkasira sa dugo. Kape, ito ay nagsasanhi sa mga alagang hayop ng pagkapagod, pagsusuka at pagbilis ng tibok ng puso sa delikadong level. Tsokolate, maaaring maapektuhan ang puso, kidney at central nervous system. Paalala sa pagkikisa sa pagdiriwang ng banal na misa. Dumating ng maaga, 15 minuto bago magsimula ang banal na misa. Isara o ilagay sa silent mode ang iyong cellphone bago pumasok sa loob ng simbahan. Magsuot ng maayos na damit. Hindi ka pupunta sa pasyalan kaya magsuot ka ng kaaya-aya at nararapat. Huwag makipag-usap o makipagdaldalan sa katabi habang ipinagdiriwang ang banal na misa. Sumabay sa pagkanta at tumugon kung kinakailangan. Makinig, isa puso, magpasalamat sa Diyos sa mga bagay na kanyang ibinibigay sa atin, maliit man o malaki ito.
Ang dysmenorrhea ay mas kilala sa tawag na menstrual cramps na nagaganap tuwing may regla ang isang babae. Ang pag-iinom ng non-steroidal anti-inflammatory drugs at mga pain reliever o analgesics ay epektibong paggamot sa pananakit dulot ng dysmenorrhea. Ang pag-inom din ng hormonal birth control pills ay nakakatulong upang mapigilan ang paninikip ng matres. Mainam rin ang paggamit ng heat pads sa apektadong bahagi ng katawan upang humupa ang pananakit. Ngunit hindi ito epektibong paggamot sa matagal na panahon. Ang mga Pilipino ay kilala rin. Oras natin mga kabombo, 12 minuto po makalipas ng alas 7 ng gabi. Samantala, dako na natin mga kabombo itong mga pag-uusapan nating mga balita. Kaugnay naman ito sa pananatiling generally peaceful o payapa pa rin sa ngayong ikatlong araw na ng pag-implement nitong COMELEC gun ban bilang bahagi po ng election period na mga kabombo. At ito nga sa ating lalawigan, ang sa Pangasinan Police Provincial Office ay nananatiling mapayapa simula po nung umpisahan itong ginagawang checkpoint noong January 12, araw po ng linggo. Ay kung saan mga kabombo ay sa talanga may mga ilan na naninibago pa or hindi pa aware dito po sa may sinasagawang checkpoint. Kaya naman dun sa ilang mga motorista na nagugulat na meron pong mga isinasagawang COMELEC checkpoint ay kanila naman nilang inaabisuhan ang mga ito na may mga continuous checkpoints na ngayon na isasagawa in particular para i-check kung merong mga motorista na may mga dalang baril or hindi naman kaya mga motorista or may mga drivers na maaring may mga dalang kahina-hinala sa loob po ng kanilang sasakyan ay napasok mga kabombo sa ilalim po ng Omnibus Election Code of the Philippines. Kung saan mga kabombo, dahil yung pagdadala ng baril, yung isa po sa pangunahing binabantayan dito ng PNP at ng COMELEC, dito sa ating lalawigan ay meron na agad na sampulan dyan po sa lungsod ng San Carlos na isa pong individual o isang lalaki na lumabag dito nga sa Republic Act 10591 or yung tinatawag po nga Firearms and Ammunition Regulation Act sa ilalim po ng Election Code ng bansa. At eto nga naturang suspect mga kabombo ay taga-barangay Agdao sa naturang lungsod. Pero ito naman, hindi siya nahuli mga kabombo doon sa mga sinasagawang checkpoint, kundi ito po ay nahuling ginagamit nitong suspect yung kanyang caliber 38 na baril bilang umano'y panakot sa kanyang mga nakakasalubong dahil siya din ay nasa impluwensya ng alak. So, baka kasi akala nung iba mga kabombo na itong COMELEC gun ban is sakop lamang niya yung mga magdadala ng baril na dadaan po sa mga checkpoint. Hindi po lahat yan ng may mga pagmamay-aring baril na ilalabas mga kabombo or sa possession or nasa kanilang possession ngayong umiiral itong COMELEC gun ban mga kabombo ay maaaring maaari po na mahuli or maharap po sa mga kaukulang kaso dahil sa paglabag po nila sa umiiral na COMELEC gun ban. Sa kasalukuyan mga kabombo, kumpara nga dito sa nakaraang taon, parehas pa rin naman generally peaceful ito nga ilang araw na ipinapatupad ito. At umaasa nga ang Pangasinan Police Provincial Office kay Police Colonel Rollifer Capukyan ang siyang Provincial Director na hanggang sa matapos itong umiiral po na checkpoint ay manatili po nga payapa ito. Diba? Ibig sabihin, walang mga drivers or mga motorista na magtatangka po na lusutan or takasan yung mga sinasagawang checkpoint. At the same time, mga kabombo, yung mga motorista din na mga ngahas na gumawa po ng hindi maganda doon naman po sa mga kasalukuyang checkpoint. Pero yan, mga kabombo, kasi baka akala nung ilan yung mga checkpoint mananatili lamang, 'di ba, sa isang lugar. Hindi ka parang kapag nagsasagawa ng Oplansita, 'di ba, ang PNP, most of the time hindi man siya araw-araw na isinasagawa, pero sa mga partikular na lugar, 'di ba, alam na nila agad yung mga motorista kung saan pumupes yung mga kapulisan. Pero ngayon, mag-iiba-iba po 'yan, mga kabombo, yung mga lugar kung saan naman magsasagawa ng checkpoint.
Ayan, babalikan pa po natin mamaya yung usapin na yan mga kabombo. Sa ngayon po makakapanayan po muna natin at nasa atin pong linya ang si Sir Ronald Arambulo, ang Vice President or Vice President po ng Grupong Pamalakaya Pilipinas. Good evening po sa inyo sir, or welcome po sa Bombo Radio Dagupan, si Bombo Marian po ito. Magandang gabi po. Magandang gabi, Bombo Marian at sa lahat po ng taga-subaybay ng inyong programa. Yes po. Opo, magandang gabi rin po sa inyo sir at maraming salamat po sa pagpapaunlak ngayon po ng panayam. So ito po nais natin kayong hingan ng opinion or pahayag mula po sa Pamalakaya Pilipinas sir. Kung regarding dito doon po sa muli na namang nagbalik itong tinagurian pong monster ship ng China Coast Guard doon po sa parte po ng ating exclusive economic zone. Bagamat tanong kailan or dito first to second week po ng January napag-uusapan po ito at nagbibigay ng pahayag ang PCGC. Sa bahagi namin na mga mayos, siyempre, hindi na ito bago, no? At ganun pa rin, patuloy ito na aming sinasabi na hindi ito katanggap-tanggap at ito ay tahasang patuloy na pagpabastos ng Chinese government sa patuloy na pangimasok dyan sa West Philippine Sea. At ngayon nga, itong monster ship naman, yun nandiyan. Dahil kung bakit naman natin sinasabi ito, malinaw naman na itong West Philippine Sea, particular yung ating 200 nautical miles exclusive economic zone, ay sa Pilipinas dahil may decision na nga yung arbitral tribunal, no, na yung kanilang matagal nang kiniklaim na Nine-Dash Line ay hindi valid. Tapos kung bakit sinasabi natin na karapalan at walang kahihiyan dahil ang China mismo ay bahagi ng UNCLOS at ito ay i-adapt sa pangunahing pumirma rito. Pero sa ngayon ay nagpapatuloy yung kanyang pag-okupa dyan dito sa West Philippine Sea na dapat ay matalima siya dun sa desisyon noong arbitral tribunal. Pero isa rin namin nakikita niya dahil kapansin-pansin na sa paglipas ng mga taon, patindi ng patindi yung kanilang ginagawang nagiging masyadong agresibo, patuloy pagiging agresibo din sa West Philippine Sea. Ang tingin din naman namin kasi dyan dahil nag-start to nung simula ng magkaroon ng presensya dyan ang Estados Unidos, lalong naprovoke itong China para lalong magpatuloy at magkukupa dyan na nakaka-apekto doon sa maliliit nating mga mangisda dyan sa West Philippine Sea. Sa katunayan, simula ng maukupahan ang West Philippine Sea ng China, ang daming naapekto ang mga mangisda. Sa aming pagtaya, nasa mahigit sa 600,000 mga mangisda sa iba't ibang probinsya na maasa dyan. Tapos 70% na yung bagsak ng kabuhayan. At malaki na rin yung naging wasak, no? Yung pananatili dyan ng China dahil sa mga reclamation project na kanilang pinapatupad. May mga pag-aaral na 16,000 hectares, no? Na mga corals yung nasira at malaki nawala sa ekonomiya ng ating bansa na ayon din sa pag-aaral ng Philippine Science Institute, nasa 33.1 billion bawat taon mula noong 2012. Yun yung nakita namin. Malaki rin yung naging dahilan yung patuloy na presensya ng Estados Unidos kung bakit napoprovoke yung Chinese government. Kung parang sinasabi nila na magsalitang parang kanto, bakit sila paaalisin kung ang ipapalit sa kanila ay kapareho din nila mandarambong. Kaya sila dyan nag-aagawan doon sa ating teritoryo dahil alam naman natin napaka-yaman, sa likas na yaman itong West Philippine Sea sa usapin ng isda. Siyempre sa mga yamang mineral pa, oil, gas, meron tayo dyan. Ito yung nakikita natin dahilan kung bakit talagang
walang kahihiyan na patuloy sila ng go-occupy dyan sa kabilang anong sinasabi natin. Meron tayong mga legal at moral na batayan. Okay po. Sa tingin nyo ba po, Sir Ronel, parang wala na po ding talab itong mga ginagawa pong tila pagpalag ng Philippine Coast Guard po sa China Coast Guard. For example po siguro yung isa last time nung nagpadala po ng radio challenge yung BRP Teresa Magbanwa dun sa barko po ng China Coast Guard, kung tayo nagkakamali, mga nasa last week lang po ito na nangyari, sir. Katulad po nito, yung isa pong ginawang ito or hakbang ng PCG, parang baliwala lang po sa China Coast Guard po, sir. Tama po. Kitang-kita naman natin dun sa mga pangyayari, mga nagdaang taon hanggang sa kasalukuyan, ay hindi baliwala sa China itong ginagawa na pagtugon ng ating Philippine Coast Guard, para sila ay paalisin dyan. Dahil ang isa nga sa nakikita nating dahilan, unang-una talagang nakaugat po yan dun sa pimpang ekonomiya, dahil nga ayon sa mga pag-aaral din, yung pangangailangan ng China sa usapin na ekonomiya kayang patakbuhin sa 130 years yung kanilang ekonomiya kung sakali makapa sa kanila yung itong West Philippine Sea. So ito yung nakikita natin din kung bakit patuloy sila dyan na ino-occupy yung West Philippine Sea. Tapos, yun nga, dahil pa rin nga doon sa nakikita nila na ang Philippine Coast Guard, hindi naman kaya nila ito ginagawa ay dahil para doon sa pagtatanggol doon sa ating soberanya. Kumbaga, kundi para ilipat lamang doon sa panibago niyang amo tulad ng interes ng Estados Unidos. Kaya kumbaga insulto sa kanya yan na wala namang sincero na kaya sila pinapaalis dyan ay upang ipaglaban yung ating soberanya o yung ating karagatan. Pagkos ay para lamang ilipat doon sa bagong ang nag-interest ng Estados Unidos. At ito yung nakikita natin. Pero sa amin, sa bahagi namin, dapat ang gawin ng gobyerno ngayon sa kasalukuyan sa administrasyon ni Bongbong Marcos, dapat ay patuloy sulong yung diplomatiko at papayapang paraan at hindi dapat gera. Hindi tayo dapat nakalagkas sa gera nitong dalawang mga bansa na to na wala namang iba tong layunin kundi pag-interesan yung ating mga likas na yaman dito sa West Philippine Sea. Okay. Sa tingin din po ba ninyo, Sir Ronel, ay isang magandang hakbang pa rin ba ng ating gobyerno? Ito nga panibagong muli na diplomatic protest po na inihain ng Pilipinas laban sa China dahil nga po ron sa pananatili pa rin sa loob po ng exclusive economic zone dito sa tinaguriang monster ship po ng China Coast Guard. Yes, tama po. Dapat ganun. Maghahain tayo ng ganyang mga diplomatic protest at patuloy natin paglaban yung ating karagatan, particular yung 200 nautical exclusive economic zone, kasi malino naman talaga na meron tayong mga legal at political na batayan. Batay na rin doon sa decision yung 2016 pa yung arbitral tribunal. Isa pa mamagitan gera, dapat kasabay niyan kung sincero ang administrasyon ni Bongbong Marcos para sa isang mapayapa at na pamamaraan, dapat ay kumaklas doon sa control din naman ng Estados Unidos at ang isa sa nakikita natin din paraan para tayo makabaklas yung kumaklas tayo doon sa mga patakaran panglabas na nagdidikta yung interest ng Estados Unidos, kasi dahil tali ang gobyerno doon sa patakaran panlabas ng Estados Unidos, nauobliga na sumunod kung ano yung away nitong bansa na to ay sunod-sunuran ang
administrasyon ni Bongbong Marcos. Kaya nga nakita natin ang dami yung mga site na pinatayo sa palibot ng West Philippine Sea. Hindi makikinabang ang mamamayan dito bagkus malalagay tayo sa anuman at sino man ang magtagumpay sa dalawa ay hindi pa rin pakinabang ng mamamayan dahil ito ay para nagpapalitan lamang kung sino sa dalawang imperialist ng bansa, ang China ba o US, ang siyang panibago na popopo doon sa ating mga likas na yaman dyan. So yun. Kaya mas dapat gano'n yung sincero at tuloy-tuloy na pagpapail natin ng mga diplomatic protest sa petition para igig yung ating karapatan niya sa West Philippines. Okay. Pero tanong natin, sir, medyo masatisfied ba kayo ngayon, sir, sa ginagawa pong hakbang ng ating or ng kasalukuyang administrasyon para po sa of course past administration po na sinundan, sir, sa mga hakbang po sa West Philippine Sea? Ano po? Sorry po. Yes po. Tanong natin, sir, kung medyo masatisfied ba kayo sa ngayon kahit papano sa hakbang ng kasalukuyang administrasyon kumpara po nung mga hakbang ng past administration sa West Philippine Sea? Ang nakikita kasi namin dyan, tulad na sinasabi natin kanina, sa esensya, walang pinag-iba dahil nasa control tayo ng dayuhan. Nagpalitan tayo ng mukha ng administrasyon. Pero at nagpalit lamang din tayo ng bagong amo, yung ating kasalukuyang administrasyon. Kung kasi dati, Chinese government, panahon ni President Duterte, siya yung tuta ng China, na kaya siya na may pagyan. No? Ngayon, hindi dahil bumabangga sa China ay nangangwalugan ng pinagtatanggol mo sa soberanya. Kasi ang ibig sabihin na pagkatanggol sa soberanya ay kasariling tayo. Walang may control na ibang mga bansa. So ibig sabihin, kung may control ka pa rin sa ibang bansa, ganun pa rin, hindi ka pa rin wala pa rin pagkatanggol sa esensya sa ating soberanya kasi kontrolado pa rin. So parang ganito yung nangyari sa panahon ng administrasyon ni Bongbong Marcos ay dahil siya naman ay hawak ng Estados Unidos, doon naman niya iniaalay yung ating karagatan. Kaya mapagtagumpayan man yung laban sa China kung ang papalit naman din ay ang US din. Kaya sa esensya, hindi rin nagtagumpay yung mamamayang Pilipino. Kasi nagpagitan lang ng pangalan ng pananako pero isa rin nakatangi. Nagpagitan lang din naman yung mukha ng mga administrasyon na isa rin nakatangi na nagpapakatuta doon sa imperialist ng mga bansa na siyang mayroong interes sa ating likas yaman. Kaya kung tatanungin kung mas satisfied, hanggat tayo po ay naroon sa control ng mga dayuhan at tayo ay nakasandig sa mga patakarang panlabas na hindi patas, pabor lamang sa mga dayuhan, hindi tayo pwedeng masatisfy dahil sa esensya, hindi pa rin natin po mapapakinabangan yung ating mga likas yaman maliban sa West Philippines at dito sa buong bansa. Dapat tayo ay magkaroon ng independent foreign policy. Bukas tayo, hindi naman tayo sarado sa ibang mga bansa, bukas tayo sa ibang mga bansa. Pero dapat, kung mayroong mga bilateral o multilateral agreement, dapat patas. Hindi yung mayroong hindi tagibang. So, ito yung aming nakikita na sasatisfied lang kami at makukontento kung talagang nakita na natin na may mga ganun na yun, anong tayo nakakawala doon sa independent foreign policy. Pero sa ngayon, sir, hindi naman po ninyo nakikita na natatabunan po ng ibang prioridad na issue o ibang issue yung pagpaprioridad po dito sa West Philippine Sea, sir?
Sorry. Opo. Yung tanong natin, sir, no, hindi na, base po sa obserbasyon ninyo, hindi naman po natatabunan ng iba pong mga issue din sa ngayon, yung priority dapat po sa West Philippine Sea, sir? May mga iba't ibang mga issue maliban dyan sa West Philippine Sea. Siyempre, pinakatampo dyan, hindi po pa rin issue ng impeachment complaint dito kay Vice President Sara Duterte dahil doon sa kanyang paghustay doon sa confidential funds sa 125 million na ginastos lang sa isang araw. At sa iba pa, yung kanyang nakasual para sa Federal Public Trust, kasama yan. Tapos ngayon, yung nasundan na yan ng mga kilos protesta naman yung mga taga-suporta ni Sara Duterte at iba't iba pang mga issue dito sa mga akap-akap nila o iba't iba pa. So, may mga ganon din na part yung isa na wawala yung suicide ng West Philippines. Okay po. So siguro na lang, panghuli po, sir, may mga dagdag po ba kayong mga abiso, if ever po, sa mga mangingisda mula po sa inyo sa pamalakaya, sir? Sa atin, sa mga mangingisda, tuloy-tuloy na yung ating laban. Patuloy tayong ating magkaisa at paingayin yung ating mga boses sa pamamagitan ng patuloy nating panawagan na dapat ay yung sa issue na West Philippine Sea, particular dun sa ating mga legitimong parapatan dyan. Sa ganun ay tuloy na nating makabalik at mapakinabangan yung ating ikasyang sa karagatan na siyang parugtong ng ating buhay at ng ating pamilya at ng iba pa. Okay po. So, yun po. Maraming salamat, Sir Ronel, sa oras ninyo at mag-ingat po kayo lagi, sir. Maraming salamat din po, Bombo Marian, at bubuhay po kayo. Mga kabombo, yan po si Sir Ronel Arambulo, ang siya pong Vice Presidente ng Pamalakaya Pilipinas. Diyan nga po mga kabombo, sa mga nangyayari ngayon sa exclusive economic zone po natin, lalong-lalo recently or hanggang ngayon, mga kabombo, yung pananatili po nitong isa sa pinakamalalaki pong barko or vessel po ng China Coast Guard, itong tinatawag pong monster ship na nananatili pa rin po sa mga karagatang sakop ng ating bansa despite mga ginagawa pong pagpapanawagan na ng Philippine Coast Guard or ng PCG na ang mga ito ay dapat nalisanin na or lumabas na po sa ating pong exclusive economic zone. Bagamat sabi kanina ni Sir Ronel, magandang hakbang pa rin ng ating gobyerno yung hindi po nagsasawa na pag-file ng diplomatic protest. Marami sa iba siguro nating mga kababayan sa tingin nila, paulit-ulit naman yan, wala namang nangyayari, mayat-maya mag-file ng diplomatic protest, wala namang nangyayari. Pero that's the one of the legal way, mga kabombo, na pwedeng gawin kasi ng ating gobyerno. Nasabi nga ng mga experts, diba, is pwedeng magamit yan sa pagdating ng mga panahon na lalong-lalo na sa pag-defend po natin sa ating exclusive economic zone, parte nga po dyan ng West Philippine Sea. Oras sa atin mga kabombo, meron po tayong 35 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi. Samantala, sa ating pagpapatuloy naman mamaya mga kabombo ay pag-usapan po natin itong iba pa sa ating balitang lokal makalipas po ng ilang paalala. Mga negatibong epekto sa pagpapakalat ng fake news. Kapag lunod sa fake news at disinformation ng isang tao, hirap o hindi nakagagawa ng tamang desisyon dulot ng psychological impact ng mga nababasa at nakikita online. Maaari din itong makapahamak ng buhay, maghiwalay ng mga tao batay sa kanilang pananaw at magdulot ng karahasan at kawalan ng tiwala sa mga institusyong panlipunan. Malaki din ang epekto nito sa paghalantad sa fake news lalo na ang mga inaabot ng 4 hanggang 8 oras mahigit na expose dito.
Ang pagiging maayos habang kumakain ay mahalaga, hindi lamang para sa sarili kundi pati na rin sa mga tao sa paligid. Umupo ng tuwid at huwag dumikit sa mesa. Ito ay nagpapakita ng magandang asal. Huwag magsalita habang may pagkain sa bibig. Maghintay na matapos ang subo bago makipag-usap. Iwasan ang pagiging maingay habang kumakain at huwag magdala ng hindi kanais-nais na ugali sa mesa. Magpasalamat sa nagluto o nag-ayos ng pagkain bilang pagpapakita ng paggalang. Sa pamamagitan ng mga ito, hindi lamang tayo nagiging magalang, kundi nagiging magandang halimbawa rin sa iba, lalo na sa mga bata. Kailangan gumamit ng po at opo dahil ito ay bahagi ng kulturang Pilipino na nagtataguyod ng paggalang at magandang asal. Ang paggamit ng po at opo ay bahagi ng ating tradisyon at kultura. Ito ay nag-uugnay sa atin sa mga nakaraang henerasyon at nagtataguyod ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ang paggamit ng mga salitang ito ay isang indikasyon ng pagiging magalang at may magandang asal na mahalaga sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Sa pamamagitan ng paggamit ng po at opo, nagiging mas magaan ang pakikipag-usap na nagre-resulta sa mas magandang ugnayan sa mga tao sa paligid. Ang po at opo ay hindi lamang sa mga salita, sila ay sumisimbolo ng paggalang at pagkakaunawaan sa ating lipunan. Mahalaga sa bawat employee ang magandang environment, partikular na ang pagkakaroon ng respeto sa isa't isa. Oras natin mga kabombo, meron po tayong 37 minuto makalipas sa alas 7 ng gabi at nagpapatuloy po tayo mga kabombo dito naman sa ating programa. Samantala, sa iba po nating mga balita at mga usapin, and pag-usapan naman po natin mga kabombo yung mga balita dito sa lungsod ng Dagupan. At kaugnay naman ito sa pag-iit mga kabombo ng mga bangus growers at mga bangus harvesters dito sa lungsod ng Dagupan. Kaugnay po dito sa mga kamakailan yung binebenta pong maramihan na banye-banyerang mga maliliit na isdang bangus na makikita nga nakahilera sa bahagi po ng Magsaysay Fish Market dito sa Dagupan. So ayon nga sa mga vendors at mga harvesters na nandyan po mga kabombo nagbebenta sa Magsaysay Fish Market, nakadalasan umano ngayon kahit maliliit pa ay hina-harvest na ang mga ito. At paglilinaw nga rito mga kabombo ng mga bangus growers na wala umanong kinalaman sa laki or yung size ng mga hina-harvest na bangus ay sa kalidad ng mga ito. So anila, hindi ibig sabihin na maliit ang mga ito ay hindi kagandahan yung kanilang kalidad ng mga ibinebentang mga bangus sa palengke or dyan po sa fish market. At sadyaw umano na may mga bangus na mainam i-harvest kung maliliit pa lamang. Dagdag pa ng mga ito ay mabenta raw mga maliliit na uri ng mga bangus sa mga consumer dahil lalong-lalo na sa mga ginagawa ito bilang daing. At sa ngayon nga, speaking of price naman ng mga naturang bangus, nasa 120 pesos hanggang 130 pesos ang kada kilo nito habang yung mga malalaking size naman, 150 pesos hanggang 170 pesos. At nauna na rin mga kabombo na inihayag ng samahan ng mga magbabangus sa Pangasinan o tinatawag pong SAMAPA na nananatili pa ring matatag yung supply ng supply at presyo naman ng mga bangus o mga naturang produkto sa merkado. At kaugnay nga dyan mga kabombo dahil may mga consumer nga daw recently na nagtataka at nagtatanong mismo sa mga nagbebenta na bakit maliliit yung mga halos binibentang bangus sa ngayon sa Magsaysay Fish Market. At isip nila mayroon bang pagkakasakit sa ngayon ng mga bangus at ano yung factor bakit yung mga bangus ay hina-harvest ng maaga kahit hindi pa nagsisilakihan. So at least may paliwanag mismo sa mga bangus growers na ayun may mga bangus nga raw na mas applicable na sila po ay i-harvest na ng mas maaga kahit na hindi siya yung mga usual na size ng bangus, diba, na nakikita natin sa palengke na nabibili ng 150 to 170 pesos per kilo. Medyo mas mura of course yung mga bangus na mas maliit po ang size or hindi ganun kalaki katulad po ng mga nakasanay nating mga nakikita or standard size, diba, ng mga bangus na binebenta sa mga pamilihan. So yung mga bangus na kadalasan nga raw dinadaing, wala naman tayong halos makikita, diba, ng mga bangus na yung mga malalaki, diba, na idinadaing. Kadalasan, yun ay yung mga bangus na di naman sobrang liit, diba, pero katamtaman lang yung kanilang
size. So at least malinaw po mula sa mga bangus growers, mga kabombo, na hindi naaapektuhan yung kalidad ng mga bangus na ibinebenta sa fish market kung pagbabasehan yung mga size or kung gaano naman kalalaki ang mga ito. At dapat nga raw na mas pagtuunan ng pansin ayon po sa mga bangus growers kung yung mga bangus, ayun nga mga kabombo, ay kahina-hinala yung bigla ang magiging pagtaas sila ng presyo. Dahil syempre, ang mahirapan po dyan yung mga mamimili or consumer. And speaking of bangus pa rin mga kabombo, yung mga bangus growers or industriya po ng pagbabangus, bilang ito yung kilala na isda or pinagmamalaki po ng lungsod ng Dagupan, ay umaasa naman ang mga ito sa mga bagong oportunidad sa negosyo matapos ipakita kamakailan yung pananaliksik sa mga katangian ng pagbabagong or yung pwedeng gamitin pa mga kabombo doon naman sa skin o balat ng bangus. At kamakailan nga natuklasan mga kabombo sa isang research, partikular nitong sina Dr. Janice Ragaza at si Bianca Patrice Go, mga mananaliksik mula sa Ateneo de Manila University, na itong balat nga raw ng bangus ay maaari pong gamitin upang lumikha ng artificial na balat na maaring itagpi o i-graft sa mga burned or nasunog na parte ng balat ng isang tao. Pinag-usapan po natin dito mga kabombo is skin or balat po ng tao. Pero base doon sa research or pag-aaral po ng Ateneo de Manila University, pwede nga raw yung balat or skin po ng bangus gawing artificial na balat sa isang individual na nasunugan po ng balat. Pero syempre depende pa yan mga kabombo kung anong degree of burn yung kanyang pagdadaanan or naranasan, di ba? Halimbawa, may first degree, second degree, third degree burn. So, pag third degree, syempre, pinaka-seryoso na yun mga kabombo na antas ng pagkasunog po ng balat. And bagamat dun sa pag-aaral, napatunayan na matagumpay yung pamamaraang ito sa tilapia noon. So bukod sa bangus sa ngayon na recent na napag-aralan, meron ng studies before regarding naman sa isdang tilapia na pwede nga raw gamitin yung balat nito sa panibagong innovation, katulad nga nung kapag may mga nasunog na balat na pwedeng gawing artificial. So yung paggamit po ng balat ng tilapia ay naging matipid na kasangkapan para sa mga doktor sa mga umuunlad naman na bansa artificially. Ito ay maaaring mga hulugan mga kabombo na kahit yung ikatlong antas ng paso or yung sinasabi natin kanina na third degree burn ay maaaring gamutin sa balat ng maaaring gamutin at gamitin yung balat ng bangus bilang artificial na balat. Siguro yung iba natatawa na ini-imagine paano mo naman gagawing artificial na balat, 'di ba? Yung skin or balat ng bangus, 'di ba? Na-imagine mo naman talaga yung itsura. Well, syempre mga kabombo, marami pa pong pagdadaanan niyang proseso at hindi naman yung mismong itsura ng balat ng bangus, 'di ba? Yung itatapal lang sa balat mo. Syempre, kapag magkakaroon na 'yan ng mga iba't ibang pag-aaral, mas paninipisin 'yan at baka humantong, 'di ba, sa maaring talagang kaitsura na or kahawig na nung balat natin, 'di ba? Yung mga yung texture po ng bangus na gagamitin for research na sinasabing pwedeng gamitin sa mga nasunugan ng balat. At sinabi nga ng ilan pong mga bangus growers sa Dagupan na positibo naman ito para sa kanila kasi baka dagdag na oportunidad yan, di ba? Kung magkakaroon po ng mas maraming pag-aaral. At yung pagtuklas nga ito, mga kabombo, ay nagpapalawak ng paggamit na talaga po ng bangus at tumataas din yung demanda. Lalo na kapag ang paggamot ay maayos na nakalagay, mga kabombo, sa pag-aaral naman ng paggamot sa atin dito sa Pilipinas. Pero siyempre mga kabombo, hindi pa po yan basta-basta, di ba, na pwedeng gawin. Marami pang pag-aaral yan o research, lalo at pinag-usapan natin po dito parte po ng katawan ng isang individual or ng isang tao. Pero positive development yan, of course, mga kabombo, na magkaroon po ng mga pag-aaral regarding, di ba, dito po sa usapin, kaugnay po sa magagamit yung balat ng bangus na pwedeng gamiting pangtapal, di ba, or pamalit doon sa mga nasunog na balat ng isang tao or isang individual. Sabi nga natin, di ba, kung yung mismong mga bangus growers nga
positibo para sa kanila ito kasi nakikita nila na baka pwede itong maging bagong oportunidad, di ba? Para po sa mga bangus growers kung sakali man. Pero dito sa lungsod ng Dagupan, of course, mga kabombo, yung mga or bangus industry dito, sabi nga ng mga bangus growers, masigla or maayos po sa ngayon. So, wala naman silang iba pang or hindi naman nila pinapabilis itong pag-aaral. Kasi yan yung mga hindi mo dapat na madaliin, mga kabombo. Kasi kung mamadaliin, baka mas magkaroon po ng problema, di ba, yung mga research o pag-aaral. Lalo at involved po dyan ay ang kalusugan. Oras natin, mga kabombo, meron po tayong 14 na minuto. Bago po alas 8 ng gabi ang po ating Philippine Standard Time at nagpapatuloy po tayo dito naman sa ating palatuntunan. Samantala, mga kabombo, sa iba pa po nating mga balita, pag-usapan naman po natin itong ating mga balita pambansa. Kaugnay naman po dito sa impeachment complaints pa rin laban kay Vice President Sara Duterte. At kaugnay nga nito, mga kabombo, yung matatanda ang kahapon naging matagumpay po na National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo or ng INC na isinagawa po kahapon kung saan nagkaroon po ng mga paglilinaw dito po sa ginawa pong rally kahapon na umano'y wala po itong kinalaman sa pamumulitika or kahit nga yung umano'y pagsuporta dito naman kay Vice President Sara Duterte sa impeachment na inihain po laban sa kanya. Kung saan, mga kabombo, etong nabanggit nga na usapin ay nagbigay po ng paglilinaw si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pamagitan po ng Malacanang na anila hindi na bago yung National Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo at ang posisyon umano dito ng Pangulo ay nananatili pa rin yung kanyang pananaw, mga kabombo, na kung ano yung pananaw niya last year, ganun pa rin daw yung posisyon sa ngayon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa usapin po ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. At sa ulat nga, sinabi ni Pangulong Marcos na kontra siya sa balak na impeach o patalsikin sa pwesto si Vice President Sara dahil maapektuhan umano yung trabaho ng mga kongresista at senador, which is ito yung last na sinabi niya last year sa komento ng Pangulo, di ba, na marami pang ang bumatikos kasi para umanong dinaga or nabahag ang desisyon sa desisyon po ng Pangulo na biglang nagbago yung kanyang isip na kinausap or nagbigay ng mensahe sa mga ilang sa House of Representatives na umano'y wag nang iusad or wag magkaroon ng usad yung impeachment complaint. At katwiran nga ng Pangulo, hindi ikakaganda ng buhay po ng mga Pilipino ang pag-impeach sa Vice Presidente. Kinumpirma naman ni Pangulong Marcos, kung matatandaan yung text message na hinihikayat niya mga mambabatas na huwag maghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay before nung may mga nag-file na ng impeachment complaint. So kung ating babalikan, 3 na sa kasalukuyan, mga kabombo, yung inihain na impeachment complaint laban po sa Vice Presidente. Matatandaan nga na sa Kamara, nagmumula ang reklamong impeachment na kapag naaprubahan ay dadalhin ito sa Senado upang litisin ang opisyal na nais tanggalin sa posisyon. So hanggang ngayon, mga kabombo, simula po nung first, second, and third impeachment complaint, wala pa pong napapaulat na usad kaugnay po rito sa inihain na impeachment complaint. Kaya nga yung ilan po sa mga naghain ng complaint kaugnay po sa impeachment, nananawagan na or kinakalampag na po ang Kongreso na gawa na ito ng aksyon or pabilisin na lalo, mga kabombo, at anila papalapit na itong pangangampanya ng mga kongresista, maging ng mga senador na siyang tututok po dito sa usapin ng impeachment complaint. So, sino pa nga or paano pa nila mapaprioridad yan, di ba? Kapag yung mga senador or yung mga kongresista abala na sa pangangampanya. So, sa ilalim kasi ng rules of impeachment, meron lamang 10 araw ang speaker para ipadala yung impeachment complaint sa Committee on Rules. So, nauna rito, sinabi ng House Secretary General na hinihintay ang pang-4 na impeachment complaint bago pa ipadalang reklamo kay Speaker Martin Romualdez. So, para sa ilan,
nakakapagpaantala yon na hinihintay. Paano pag hindi po naman pala sure, di ba? Yung ika-4 na impeachment complaint yan, di sayang yung oras, sayang pagkakataon sana na umusad na ito kung ipinadala na yung unang mga complaint kay Speaker Martin Romualdez. Samantala, inamin naman ng Makabayan Bloc yung mapayapang rally na dinaluhan na may milyong miyembro ng Iglesia ni Cristo ay maaaring magamit para hikayatin ang ilang mambabatas na pag-isipang mabuti ang usapin ng impeachment. Sa pagtatapos nga ng araw, dapat umanong gamitin ng mga mambabatas ang kanilang conscience of sense and justice to decide whether or not to back itong impeachment complaint. Oras natin, 9 na minuto bago mag-alas 8 ng gabi. Samantala, papatuloy po tayo mga kabombo at pag-usapan yung iba pa po sa ating mga balita, makalipas po muna ng ilan nating paalala. Ang pag-iimbita ng mga mahal sa buhay sa isang salo-salo ay itunuturing na isang makabuluhang paraan